Mga kabarangay, isipin mo ito. Mayroon kang kapitbahay, matagal mo nang nakakaalitan. Nag-away kayo. Pareho kayong nasaktan. At naisip mo na magsampa na lang kaya ako ng kaso sa korte. Pero alam mo ba na habang dinidinig yung alitan sa barangay, habang nag-uusap, habang nagkakaroon ng mediation o pagkakapalitan ng salita, tumitigil pala ang oras ng prescriptive period ng krimen. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan atin pong tinatalakay ang mga bagay-bagay tungkol sa katarungang pambarangay law, tungkol sa ating mga lupon tagapamayapa. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito. Ano ba ang prescriptive period? Ang prescriptive period sa isang krimen ay ang takdang panahon na itinakda ng batas kung kailan dapat maisampa ang kaso laban sa isang tao sa korte. Kung lumampas na ang panahong ito, nawawala na ang karapatan ng Estado na usigin o parusahan ang nagkasala. Kapag ang isang krimen ay prescribed na, hindi na maaaring kasuhan ang tao para sa naturang krimen. Ang layunin mga kabarangay ng prescriptive period ay maiwasan ang mga sumusunod. Number 1, walang katapusang banta ng kaso. Number 2, hikayatin ang maagap na pagsasampa ng reklamo. At ang number 3, masiguro ang katarungan dahil maaaring humina ang ebidensya at alaala ng mga saksi habang tumatagal ang panahon. Oo mga kabarangay, parang sandali muna na mayroong pause button. Pero teka, hindi ito habang buhay na nakapost. May hangganan lamang po ito. 60 araw. At dito mga kabarangay, sa 60 araw na ito, nakasalalay kung magiging maayos ang lahat o maayos yung gusot na nangyari sa pagitan ng mga disputing parties. O hahantong sa magastos, nakakapagod at minsan ay masakit na kaso sa korte. Alam ko po mga kabarangay na lahat tayo ay nakaranas ng mga bangayan sa kapitbahay o kakilala. Yung tipong gabi-gabi, rinig na rinig mo ang boses nila habang nag-aaway. O kaya naman, yung simpleng lupa na pinaghahatian, pinagtatalunan ng mga magkakapatid, magkakamag-anak. Sa ganitong mga pagkakataon po, mga kabarangay, ang katarungang pambarangay ang unang hakbang. Hindi kaagad tumatakbo sa korte. Sa halip, dadalhin mo muna sa punong barangay ang reklamo. Doon kayo uupo, maghaharap at susubukan na ayusin ang inyong hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa prescriptive period?
ng krimen. Ayon po sa Section 410 ng Republic Act 7160 at Section 11, Rule 6 ng Implementing Rules and Regulations, malinaw na kapag naisampa na ang reklamo sa barangay at ito ay dumadaan sa mediation, conciliation, o arbitration, tumitigil po yung takbo ng prescription ng krimen o yung aksyon sa korte. Pero mga kabarangay, tandaan po natin na ito ay hanggang 60 days lamang mula sa petsa ng pagdulog sa barangay. Pagkatapos nito, kapag tumanggap na ang complainant ng Certificate of Repudiation o Certificate to File Action, doon muling tatakbo ang oras ng prescriptive period. Para mas malinaw, gawin nating halimbawa ito. Si Juan, sinaktan si Pedro. Minor physical injury. Alam natin na ang ganitong light criminal offense ay may prescriptive period na 2 buwan o yung 60 days. Ngayon, dinala ni Pedro ang aso kay kapitan sa barangay at nagsimula ngayon ang mediation. Kaya ito po ang tanong, paano kung umabot na ng 1 buwan, wala pa rin kasunduan? Ang sagot, hindi pa rin tumatakbo ang prescriptive period kasi nakapost siya. Pero mga kabarangay, tandaan po natin, hanggang 60 days lang ito pwedeng nakapost. Ibig sabihin, kung matatapos ang 60 days na walang kasunduan, automatic na tatakbo ulit ang prescriptive period. Kaya kung hindi ka maghahabol at naubos na ang oras, pwede kang mawalan ng karapatan na magsampa ng kaso. Mga kabarangay, sa totoo lang po, mahirap ang ganitong sitwasyon. Alam mo yung pakiramdam na parang binabaliwala ang sakit na naranasan mo. Yung iniisip mo, paano kung hindi kami magkasundo sa barangay? Paano kung ubusin nila ang 60 araw na yan para lang ma-delay ang kaso? Ito po yung takot ng madaming complainant. Pero, on the other hand, isipin din natin yung kabilang panig. Minsan, may mga taong umaasa pa rin na maaayos sa tahimik at baka pwede pa na magkaroon ng patawaran sa isa't isa. Na baka hindi na dapat dumaan sa mahaba at magastos na proseso sa korte. Dito po pumapasok yung layunin ng batas. Yung 60 araw na ibinibigay, ito po yung tinatawag na cooling off period. Panahon para lumamig ang ulo, panahon para isipin, worth it ba talaga na magsampa ng kaso sa korte? O baka naman pwede pang pag-usapan. Alam niyo po mga kabarangay, sa bawat away, hindi lang batas ang nakataya, kundi yung ating relasyon sa isa't isa, yung pagkakaibigan, at minsan pamilya. Bilang matagal na rin po na lupon tagapamayapa, ilang beses na rin ako na nakasaksi ng mga magkakapatid na nagkakademandahan dahil lang sa kapirasong lupa. Ilang mga magkakapitbahay na ang hindi nagkikibuan habang buhay dahil sa maliit na gusot na hindi agad
na ayos. Ang barangay conciliation po, kaming mga lupon, ang mga punong barangay, ay hindi perpekto. Pero ito po ang unang tulay sa pagkakasundo. Kaya ang tanong ngayon, gagamitin ba natin ang 60 days na ito para sa galit o yung init ng ulo? O gagamitin natin ito para sa kapayapaan, pag-unawa at yung pag-aayos ng nasirang relasyon? Ito po ay practical tips lamang kung ikaw ay complainant. Siguraduhin mong alam mo ang takbo ng oras. Huwag mong hayaang masayang ang prescriptive period. Kapag, tandaan niyo po ito kapag nakatanggap ka na ng Certificate to File Action o yung CFA, huwag patagalin, kumilos agad. Kasi po may mga pagkakataon na yung CFA hindi naman dinadala sa korte. Ginagawa lamang panakot ng mga complainant. At minsan, meron pong nag-message sa akin, yung CFA, ipinost pa sa Facebook. Mali po yung paraan ng paggamit ng CFA. Ito po ay ginagamit bilang requirements para madala mo, maisampa mo ang kaso sa korte. Hindi po panakot ang CFA. At ngayon, kung ikaw naman ang respondent, gamitin mo rin ang panahon na ito para ipakita ang iyong willingness na makipag-ayos sa complainant. Tandaan mo na ang kaso ay hindi lang tungkol sa panalo o talo. Ito po ay tungkol sa paghilom ng sugat ng magkabilang panig. Mga kabarangay, ang prescriptive period ng krimen sa ilalim ng katarungang pambarangay law ay parang orasan na sandaling tumitigil. Hindi para lokohin ang batas, kundi para bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-isip-isip. 6 na pong araw na pag-iisip, magpatawad at baka sakaling magkasundo. At kung hindi man, tandaan po natin ito mga kabarangay. May sistema ang hustisya para ipagpatuloy ang laban. Pero sana lang po, bago pa makarating doon, mas piliin natin ang kapayapaan sa ating komunidad. Kaya mga kabarangay, kung kayo po sakali ay may natutunan sa video ito tungkol sa prescriptive period, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, maaari niyo po itong i-share, at maaari din po kayong mag-subscribe kung bago pa lang kayong nakapanood dito sa Katarungang Pambarangay Channel para po sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay mai-inform. Marami pong salamat muli sa pagsama niyo sa akin. Ako po si Jeffrey.